Kasalukuyang sitwasyon at mga preparasyon ng NLEX ngayong undas, ating aalamin kasama si Ginoong Robin Ignacio, ang tagapagsalita ng North Luzon Expressway. Sir Robin, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa ating mga taga-subaybay. Sir, alam natin na siguro plakado na itong mga plano nyo tuwing undas. Pero sa kabuuan po, ano po yung plano ng NLEX Corporation para matiyak po na maayos yung daloy ng trapiko sa NLEX, sa SCTEX, pati sa mga connector po sa panahon ng undas mula October 30 hanggang sa November 3? Hello po. Sa ngayon po, umpisa po ngayon, nagdagdag na po kami ng mga deployment at ganun din po na mula sa araw na to, October 29, wala na po tayong road closure, mga related po sa roadworks. Open na po lahat ang ating lanes para sa ating mga motorista at tuloy-tuloy na po ito hanggang November 3. At ganun din po na bukas, para po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente, kami po ay mag-i-implement po ulit ng free towing para sa mga Class 1 hanggang sa nearest exit. At ito po ay makakatulong para mas mabilis pong maklear nga po yan natin yung insidente at hindi na po makaabala sa ating mga motorista. Sir, malaking bahagi po ng planong yan yung pag-deploy po ng additional personnel. So, pakibigyan naman po kami ng detalye po ng mga deployment po ng additional tao po sa yung mga toll booth, pati po yung mga patrolmen, pati po yung mga tao pong tutulong sakali pong magkaroon ng aberya sa lansangan. Opo, tama po kayo. Kami po ay magdadagdag po ng mga patrol na magluluping, yung para po makita po kaagad yung mga motorista natin mga ngailangan ng tulong. Ganon din po yung aming mga deployment dito sa ating mga critical toll plazas. Nagdagdag din po kami ng mga tao, patrol at saka yung ating mga toll tellers. At dito din po sa ating mga toll plaza na inaasahan natin na magkakaroon po ng pagpila sa mga cash lanes, kung kaya naman po na kami po ay magdadagdag po ng mga lanes, magko-convert temporarily yung ating mga RFID lanes para lang po madagdagan yung ating cash lanes, ay gagawin po natin ito hanggat hindi naman po naapektuhan yung ating mga RFID users. Yun po yung sinasabi po natin, kung wala na po talaga madagdag na lanes, kami po ay nagdadagdag po ng mga additional collection points. At ganun din po yung ating mga incident response teams po, emergency medical services at yung ating towing services. Nagdadagdag din po tayo ng mga tow trucks para po dito sa ating ipapatupad nga din na free towing para sa mga class 1 to the nearest exit. Sir, base po sa datos, meron po ba tayong itinuturing na peak hours, lalo na kapag mga long weekend o mga holiday? At meron po ba kayong mamumungkahi na alternative travel hours para hindi naman po ganong kabigat yung daloy ng trapiko para sa ating mga motorista? Opo, ang ina-expect po natin na mga kailangan pong iwasan ng ating mga motorista ay itong hapon po siguro to, baka kung meron na pong maagang magbibiyahe, itong afternoon po ngayong Wednesday, lalong-lalo na po sa hapon po ng Thursday, October 30 hanggang gabi. Ganon din po yung October 31, early morning pa lang po or madaling araw po ng Friday hanggang hapon. Yun naman pong balikan po, November 1, maaaring may babalik na po Saturday. Pero mas dagsahan pa rin po yung pauwi po ng mga hapon po ng Sunday hanggang early morning po ng Monday. Pero minsan pagka po may mga announcement po tayong ganito at nagkasabay-sabay naman po mag-a-adjust yung ating mga maraming motorista, baka lang po maliis din po sa mga time na to. So, mas mainam po siguro na kung pwede po silang mag-monitor ng kasulukuyang sitwasyon ng traffic para kung meron po silang ma-observe na talagang sobrang sikip ng daloy ng traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pag-travel, ay gawin na po para mas mainam po para sa kanila. Sir Robin, magbubukas po ba kayo ng zipper lanes at kung opo, saan pong mga bahagi ito ng expressway? Opo, kadalasan po kami po ay lalong-lalo na po itong uwian papuntang probinsya.
kung kailan ay mas marami po talaga yung volume po natin pa north, kami po ay nag-implement ng counterflow mula po dito sa may Balintawak area hanggang bago sumapit po ng Bukawi or dito sa may Marilao area. At ganun din po dito sa may Bukawi, after Bukawi area. Kami po ay nag-implement din po dito. At sa mga ibang lugar pa po kung saan po namin ma-monitor na pwede naman po mag-implement ng counterflow for as long as yung sa kabilang direksyon naman po ay hindi ganun kabigat. Doon naman po sa magkakaroon po, sir, ng aberya o masisiraan ng sasakyan, meron po kayong libreng towing service para sa Class 1 vehicles, tama po ba? So saan po ba, saang mga exit po ito at paano po matatawagan yung magtotow? Opo, kung hindi man po sila kaagad-agad makikita ng aming mga rowing teams, pwede pong tumawag lang sa 135,000 para po makakapagpadala po kami ng responding teams po natin kasama po yung ating tow truck. At yun nga po, yung free towing na i-implement po namin ay mula po bukas, Huwebes, 6 a.m. po. Tuloy-tuloy po yun hanggang 6 a.m. po ng Monday, November 3. Doon sa balikan naman ng ating mga motorista. Sir, bukod doon sa traffic management, pati yung towing, ano pa po yung mga serbisyong pwedeng asahan ng ating mga kababayan ngayong undas, gaya po ng libreng wifi, pati po yung medical assistance, saan-saan po pwedeng ma-access o mahanap ito? Opo, meron din po tayo mga libreng wifi sa mga malapit sa ating mga toll service facilities. At ganun din po na meron din po kaming ipamimigay ng mga free bottled water po doon, lalong-lalo na po dito sa mga ma-i-stall o magkakaroon ng problema mga sasakyan. Ayon, sir, sa pag-asa, posibleng umulan ngayong undas. So, ano-ano po yung mga hakbang ng NLEX para tiyaking mananatiling ligtas ang biyahe ng ating mga kababayan sa gitna ng masamang panahon? Opo, bukod po sa mas marami po kaming deployment ng mga personnel po namin na mag-a-assist sa ating mga motorista, yun nga po, mukhang meron to tayong mga pag-ulan po ditong season na to. So, yun pong ating mga motorista ay sana po sumunod lang po doon sa ating mga announcement dito sa ating ilalabas po namin sa mga aming social media at maging dito sa mga variable message size po natin makikita dito sa kahabaan po ng NLEX at SCTEX. Bilang panghuli na lamang po, Sir Robin, ayan, nailatag nyo na po yung mga plano ng inyong pamunuan. Ano naman po yung mga kailangang gawing paghahanda ng mga motorista para matiyak din na ligtas ang kanilang biyahe ngayong undas? Opo, unang-una po yung ating laging paalala sa ating mga motorista na bago po bumiyahe ay kailangan pong ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. At ganun din po yung magdadrive po sana po nasa tamang kondisyon, may sapat na pahinga. At yun po, mag-observe po sana ng kasalukuyang traffic situation para mas maplano po nila yung kanilang pagbiyahe. At ganoon din po na yung pong mga wala pa pong RFID, baka meron pa po silang pagkakataon na magpakabit na po ng RFID, lalong-lalo na po at meron na pong available na po yung ating One RFID na pwedeng gamitin sa lahat po ng expressway dito po sa Luzon. At yun po, kailangan lang po ma-maintain na meron pong sapat na load balance yung kanilang RFID. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Robin Ignacio, ang tagapagsalita ng North Luzon Expressway. Thank you, sir.